Aba, ay tingnan mo nga naman. Totoo pala, totoo pala ang dahilan kung bakit nananahimik ngayon itong mga makakaba ng Bayan Party List. Kabataan, ano to, kabayan, makabayan, etc. Pati mga Gabriela, kung sino si mga lintik na mga yan, wala akong pakialam. Pero sila yung mga komunista na nasa hanay ng mga congressman. Hindi na sila, hindi na sila kinatawan ng taong bayan. Unang kanilang mga ipinaglalaban. Dahil yung kanilang mga ipinaglalaban, yung iba doon, gusto nang sumuko, hindi na makasuko kasi may mga kasong kriminal. Kaya ang kanila, mamatay na lang sila doon sa bundok. Pero wala na silang ipinaglalaban. Kaya ang sinasabi ko, tama pala. Totoo pala sa pantahan natin, ito mga ito ay bayaran. Dagundong, 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 dagundong. Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Ako ay talagang mukhang magugustuhan ninyo itong ating pag-uusapan. Sapagkat malino na malinaw na ang talagang trabaho ngayon ng makakaba ng Bayan Party List ay wasakin, sirain ang administrasyong bangag at sirain din naman ang pangalang mga Duterte. Sapagkat ang nais nila ay sila ang kumontrol dito sa gobyerno natin, mga komunista. They want the Philippines to become a communist country. Di ba ga? And alam nyo ba ang repercussion kapag ka naging komunista ang Pilipinas? Mamaya pag-uusapan natin yan. Pero for the meantime, ang sinasabi ko sa inyo, totoo pala na itong mga ito'y bayaran na rin. Saan pupunta ang kanilang pera? Nasaan ang kanilang budget at pondo? Saan ba nila ginagamit? Ito, isang dati nilang kasamahan na nagpakatino at sinubukang gawin ang kanyang makakaya para tumulong sa pamahalaan at sa ating mga mamamayan. Ang nagsabi na tama, itong mga ito pala ay bayaran na rin. Di daw niya akalain ito. Panoorin po natin ang video na ito kung saan ay nagsasalita po ay si dating Labor Secretary Attorney Silvestre Bello III. Yan. Panoorin po natin ito. Kunyari, sinusuportahan lang para makakuha sila ng mga pabor. Ngayon lang ako nakakita na itong mga party list, kagaya ng Akbayan, Kabataan, Gabriela, tumatanggap na sila. Nung araw, kasama namin yan sa opposition, nabibaliti minority, kasama namin Gabriela, Bayan Muna, kasama namin yan, they will never accept any allocation from Congress. Pero ngayon, naku, ang lalaki ng tinatanggap. Yung Terry Ridon, he used to be Kabataan representative. Yes. Siya ang Kabataan. Pero na-DA yan. Hindi ko na lang sasabihin kung bakit na-DA. Kasi kaibigan ko yan. Pero ngayon, kung magsalita, akala mo kung sino. Pero na-DA yan, natanggal yan as a congressman representing the party list, the Kabataan party list of the NDFC, PPNP. Oh, ngayon, kung magsalita, para pabor na pabor kay BBM, kontra na kontra kay Vice President Sara. Pero yun, galaw lang nila yan para makakuha ng pabor. Unlike before na ayaw nilang tumanggap, any form of favor, ayaw nilang tumanggap. Sinasabi ko pa nga noon, dahil minority kami, they are supposed to be given an allocation. Kami, 70 million per semester yan. Sila, binibigyan sila rin ng 70 million. Ayaw tanggapin. Sabi ko, kung ayaw nyo tanggapin, ako na lang tatanggap para sa inyo, pero kayo mamili ng mga projects. Ayaw talaga nila. Pero ngayon, naku, hindi lang tinatanggap, hinihingi na. That's how they operate. Huwag kayo maniwala na they're supporting. Pagdating ng panahon at bumagsak si BBM, sila na naman ang unang babanat sa against BBM. Di ba ga? Si Terry Ridon ho, isa sa mga dahilan kung bakit ito'y galit na galit sa mga Duterte, sapagkat sinibak din ito nung panahon na siya, hindi ko maalala kung ano yung kanyang pwesto noon. Sinibak yan ni Pangulong Bongbong ni dating Pangulong Ferdinand ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinibak yan. Kasi walang ginawa kundi bumiyahe. Wala naman siyang output. Wala siyang maipakitang resulta ng kanyang trabaho.
Hindi ba ga? And the worst, yun pala, meron pa palang ganyang sitwasyon. Siya pa rin dating representative ng Kabataan Party List at natanggal. Nakakahiya ka, Terry doon. Ang yabang mong magsalita. Pero alam mo nyo, totoo yan. Marami na hong mga kapatid na mga, kung tawagin namin ni Friends Rescued or FR, na ang tawag naman ng iba ay former rebels na nagsisuko na. Nagsasabi na itong mga tao na ito, talaga naman ang papel nila ay mangalap, mag-recruit ng mga tao, pero hindi naman nila ginagastusan. Sana pupunta ang kanilang yaman. Sana pupunta ang pera ng ating mga kababayan na ito. Yan. Yung iba, para lang masabi may ginagawa. Ayan. Yung iba ang gagawin yan doon sa mga lugar kung saan madalas silang kumuha ng mga reliyista nila, yung kanilang binabayaran, papagawa doon halimbawa ng half court. Tapos mayroong board, basketball board, At pagkatapos nakalagay doon ang kanilang pangalan ng kanilang party list. Ganyan. Magkano lang yung isang half court na kung tutusin, yung lupa ay nandun na. Pasisimentuhan mo lang yan, lalagyan mo ng konting bakod. Sa palagay ko, wala pang 2 milyon yun kung ako magtatanungin. Oo. Baka nga malaki na yung 2 milyon kapag ka nagpagawa ka ng half court. Di ba ga? Kaya, tama. Mabuti na lang at si Secretary Bello nakapagsaysay. At least, naipakita niya ang totoong kulay nitong mga tao na ito. Kaya, ewan ko kung hanggang kailan kayo magpapauto dyan sa mga makakabanang bayan block na yan. Hindi ko alam kung hanggang kailan kayo magpapauto dito sa mga... Kasi sayang Oo, sayang. Lalo na yung mga naturingang matatalino. Hindi sila matatalino tanga. Yung mga may pinag-aralan galing sa mga matataas na mga kolehiyo o universidad. Walang hiya. Mga tanga, dahil nauutok nitong mga lintik na mga komunista na ito. At bandang huli, magsisisi dahil hindi na nila kaya ang bakbakan at hirap sa bundok. Magising na kayo. Tama na. Huwag nyo nang iboto yung mga lintik na iyan. Huwag nating itsipwera. Hayaan nyo lumaban, pero ipalasap ninyo sa kanila na sila hindi na relevant sa panahon ngayon. Na hindi na kailangan ng Pilipino, ang mga kagaya nila, na minsan na hindi naman talaga sila kinailangan ng mga Pinoy. Sapagkat niloloko lamang nila at nilalaso ng isipan ng ating mga kababayan. Noong nag-umpisa ito panahon ni Marcos, di ba ga? At nag-umpisa niya yung si Ninoy Aquino. Di ba? Si Ninoy Aquino at saka itong si Joe Masison, sila nag-umpisa niya mga NPA na yan. Pero ano nangyari? Totoo ba? Di ba nga? Ipinakita naman ng mga Marcos ang pag-unlad ng Pilipinas at pinipilit na hagipin ang Mindanao para ito'y maging maayos. Pero iba pa ang pakiramdam ng mga kapatid natin Muslim ng panahon na yun. Ang tingin nila sila pinagsasamantala. Sapagkat totoo naman, maraming Kristiyano nagsamantala sa mga Muslim na kapatid natin sa Mindanao. Hanggang sa yung ibang mga kapatid na Muslim, lumayo. At ang nangunat ng ibabaw, mga Kristiyano, na hindi naman dapat ganun. Inagawa natin sila ng kanilang pag-aari. Di ba? Pero ito unti-unti nang nalilinawan, unti-unti na itong naliliwanagan, unti-unti nang bumabalik ang kapayapaan. Bagay na sa tingin natin ay mahaba-haba pang proseso dyan sa Mindanao. Pero sa kabuuan, ang CPP, NPA, NDF ay buong Pilipinas. At ang sakop nitong mga demonyong terorista o komunista dyan sa Kongreso, nakagaya ng mga binanggit ni Attorney Bello, totoo yun. Hanggang dulot-dulo ng Pilipinas ang kanilang sakop bilang mga party list. Kaya kaya nilang gumastos para mangingganyo, kaya kanilang bayaran ngayon. Pero pag ikaw ay nandoon sa bundok, gugutumin ka na at hindi ka na makakalis. Di ba kayo nahihiya? Mga ipokritong komunista dyan sa mababang kapulungan? Ang plano ninyo, pabagsakin si BBM at papag-resignin si Sara Duterte? Mga siraulo kayo.
Mga siraulo kayong mga NPA kayo. Mga salot kayo sa lipunan. Salot sa taong bayan. Maraming salamat ho mga kaibigan. Muli tayong magkarinigan sa mga susunod po na araw. Dito pa rin po sa ating programa, Dagundong. Hindi ho ito'y napag-uusapan lang natin. Nadaanan ko lang sapagkat nakita ko si Cabello na nagsasalita tungkol dito sa mga terorista na ito at sa mga komunista na yan na nandyan sa bahagi po ng Kongreso. Pero sana ho, magising na tayo sa mga patotoong lumalabas na ito. At yung mga kabataan na nagsasalita na yung mga nagsisuko ng mga NPA, mga kabataan, makinig kayo sa kanila. Hindi ganon kadali ang buhay sa bundok. Lalo na't lumalaban kayo ng patayan sa ideolohiyang hindi naman ninyo alam kung ano nga baga. Sumayin niyo muli ang inyong inyamanin sexy at swabing tagapag-komentaryo dito po sa bahagi ng YouTube. Ako pa rin po ang inyong likod, Ronnie Ramos po. See you again sa mga susunod nating episode. Dito pa rin sa programang patuloy na ng gigising sa mga nagtutulog-tulugan. Gamit ang ingay ng Dagundong. Dagundong, 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 dagundong.